Kasal, lahat ng relasyon ay inaasahan na itong kahantungan. Madalas din daw na may dream wedding ang mga babae, di ba? Mula sa motive hanggang sa venue at petsa kailangan paghandaan. Para sa akin, basta kung saan masayang mahal ko, ang importante ay pakakasalan ko ang babaeng pinapangarap ko. Pero paano kung kahit mahal ko siya ay hindi naman ako masaya? Sapat pa ba ang pagmamahalan naming dalawa? DJ Kakay, ako si Kenneth at gusto ko lang ibahagi ang istorya ko dahil parang mababaliw na ako kakaisip. Nakilala ko ang babaeng pinapangarap ko noong high school. Second year na ako habang siya naman ay nasa first year. Parang love at first sight ang nangyari. Unang kita ko pa lang siya, ay nagustuhan ko na kagad. Maganda si Lizelle, singkit ang mata, maputi at napaka-cute lalo na tuwing nakangiti. Mayroon siyang magaan na aura. Lagi din siyang muse noon at isa sa pinakamaganda sa batch nila. Kaya hindi nakakapagtaka na madami din akong kasabay na nagbalak manligaw sa kanya. Pero kahit gaano sila karami, ako pa rin nanatili at nagwagi. 2 years ko siyang niligawan hanggang sa papasagot ko din siya. Oh, Kenneth, kayo na ko ba naghihintay? Hindi naman. Late na din nag-dismiss teacher nyo? Oo Natagalan kasi kayo na sa group activity. O bakit? Ang pula ng pisngi mo. Wala. Anong wala? Ang pula nga ng mukha mo. Nahihiya ka ba sa akin? Ina-answer kasi nila ako kanina nung nakita ka ng classmates ko sa labas ng room. Andiyan na daw Prince Charming ko. Ang cute mo naman pala mahiya. Ewan ko sa'yo. Tara na nga, baka maubusan pa tayo ng jeep sa kanto. Akin na yung bag mo at saka yung libro mo, Lizelle. Ako na magdadala. Lagi mo na lang yan ginagawa. Baka sabihin pa nila, ginagawa kitang alila. Sino naman magsasabi nun? At saka, okay lang naman sa akin na maging alila mo. Pero, mas maganda if boyfriend mo ako, di ba? Sira! Oh, sa'yo na bag ko. Yun. Bibigay din naman pala eh. Didiretso ka na ba umuwi? Oo, sana. Bakit? Gusto ko sana kitang yayain eh. Punta tayo sa mall. May bagong bukas na arcade doon. Oh, sige. Total, Saturday naman bukas. Magpaalam na lang ako kay Papa. Sige, salamat. Sana pumayag. Tara. Grabe ka! Nahiya yung score ko sa basketball. Tignan mo naman sa'yo, halos umabot na sa 100 points, oh. Siyempre, gusto lang kitang ma-impress eh. Diyan ako magaling eh. Pabibo yan. Pero hindi na ako magtataka. Basketball player ka naman talaga, di ba? Oo. Manood ka next week sa Intrams. Oo naman. Pero totoo ba na in-offeran ka ng scholarship sa university? Basta maging basketball player ka lang? Oo eh. Pero huwag kang mag-alala. Sa'yo pa rin naman oras ko, babe. Ay sus, babe. Hindi pa naman kita sinasagot eh. Pero grabe namumula yung mukha mo Kinikilig ka ba? Baka kiligin talaga ako kapag nakuha mo yung stuffed toy sa claw machine. Naman. Kukunin ko yan para sa'yo. Madalas kaming umalis ni Lizelle, DJ Kakay, para maglibang. Kapag niyaya ko siya pumupunta kami sa mall o di naman kaya sa park. Pinagbibigyan niya ako at tinatrato ko naman yon na date namin. Masaya ako sa tuwing magkasama kami at gusto kong mapasagot ko na din siya. Inabot kami ng halos 1 oras ata sa claw machine na yon, DJ Kakay. Hindi ko yun tinigilan hanggang sa hindi ko nakuha yung stuffed toy na gusto ni Lizelle. Pinapatigil na niya nga ako doon dahil madami na din ako nagastos pero desidido talaga ako. Hoy, ano ba? Ang dami mo ng tokens na nagamit. Tama na yan. Okay lang naman if hindi mo makuha yan eh. Last na talaga to. Kakasabi mo lang yan kanina ha. Okay lang talaga kahit hindi mo makuha. Mahirap din naman talaga yan tsaka may daya pa nga paminsan eh. Wait. Yes! Finally! Ayan! Pinagbigyan ka na. Oh, here, Lizelle. Napakahirap naman kunin ito pero worth it naman kasi cute pala kapag hawak mo. Ikaw talaga. Pero thank you, Kenneth, ha? Hindi ka talaga sumusuko, ha?
Hindi talaga, Lizelle. Asahan mo yan. Hindi kita susukuan. Mga linyahan mo talaga. Pero ang cute niya. Thank you talaga dito ha. Mas cute sa akin? Ay, tigilan mo na ako. Naka-puppy eyes ka pa dyan. Sara ka talaga. Hindi ba effective? Maybe try harder next time? Sige. Sandali lang ha. Dito ka lang. CR lang ako sandali. Ha? Okay, sige, bilisan mo ha. Asa na ba yun? Ang tagal naman. Na-i-flush na ata sa toilet yun. Lizelle, Oh, ang tagal mo. Ha? Ano yan? flowers. Alam ko, pero bakit? Wala naman okasyon ah. Tsaka, nakakahiya. Gusto ko lang ibigay sa'yo. Tsaka, eto, keychain. Keychain? Bakit letter K? Initials ko, siyempre. Pasensya ka na ha. Yan lang nakayanan kong bilhin sa mga prices. Pero, I'll work hard para yung pinakamalaking teddy bear na ang bibigay ko sa'yo. Kenneth, ang ganda itong bulaklak. Tsaka, cute din naman tong keychain. May stuffed toy ka pa na pinaghirapan mong kunin. Sa'yo, para lahat yan, Lizelle. Thank you, Kenneth. Thank you talaga. Nag-enjoy din ako ngayon. You're welcome. Kenneth, Ano yun? about sa panliligaw mo, gusto kong sabihin na sinasagot na kita. Talaga? Teka, nabingi yata ako. Paulit nga. Sinasagot na kita. Tayo na. Pumapayag na ako na maging girlfriend mo. O baka gusto mo pang ipatranslate ko yan sa'yo. I love you, Lizelle. Thank you. Di mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Sinagot na ako ni Lizelle. Sobrang saya ko noon, DJ Kakay. Para akong nanalo sa loto. Pakiramdam ko noon ay ako ang pinakamapalad na lalaki sa balat ng lupa. Sobrang saya ko. Yung 2 years na niligawan ko siya, yung paghihintay ko araw-araw sa labas ng classroom nila, worth it lahat ng yon. Dahil matatawag ko na siyang girlfriend ko. Ilang buwan pa lang ang relasyon namin pero pinakilala ko na siya kaagad kay Mama. Ganon ako kaseryoso kay Lizelle. Nagustuhan din naman siya ni Mama dahil matalino at masipag, hindi daw magiging distraction sa pag-aaral ko. Mas nai-inspire pa nga ako na mag-aral ng mabuti. Hindi naman ako magaling na estudyante kahit noon ay medyo pasaway din. Kaya malaking ginhawa kay Mama na makagraduate ako ng high school. Kagaya pa ng inaasahan ay naging basketball player ako. Ayun nga lang, kasabay ng kolehiyo ay naging long distance ang relationship namin ni Lizelle. Halos weekend na lang kami nagkikita paminsan ay hindi pa dahil busy ako sa training at paglalaro. Tuwing nagkikita kami, sinusulit naman namin ang isa't isa. Hindi ko makakalimutan na tinext siya araw-araw o tawagan kagaling ko sa school. Makalipas pa ang ilang taon ay nakagraduate na din siya ng high school. Gusto ko sana sa isang university na lang kami pero dahil mahal yung tuition fee ay naging imposible yon para sa kanya. Napilitan siyang maging working student habang nag-aaral sa isang community college. Sinuportahan ko siya at pinangako na tutulungan ko siya lalo na at breadwinner siya ng kanyang pamilya. Hindi ko na alam. Ang daming gastusin. Tapos pinapalis na kami sa inuupahan naming bahay. Andito lang ako, Lizelle. Tutulungan kita. Hindi mo naman kailangang humanap ng second work eh. Ang dami naman mga racket dyan. Pero, mahal, pag hindi ako naghanap ng panibagong trabaho, walang makakain pamilya ko. Wala kaming maibabayad kay Mang Ramon. Tulungan nga kita, mahal. Basta, huwag kang mag-alala. Uutang na lang siguro ko kila tito. Mahal, lalo kang mahirapan kung utang ka. Kung doon muna kayo sa apartment na inuupahan namin. Kakausapin ko si Mama kahit sa susunod na buwan na kayo magbayad ng upa kapag hindi na kayo nagigipit. Talaga? Pero, madadamay pa hanap buhay nyo dahil sa amin. Baka magalit pa si tita. Mahal, hindi ka naman iba sa amin eh. Maintindihan ka ni Mama. Tsaka, sabi ko naman sa'yo, di ba? Tutulungan kita. Salamat, mahal ko. Ano pa bang mahihiling ko? Nasa'yo na lahat. Binubola mo naman ako eh. Basta mahal, pinapangako ko sa'yo. Magpapatayo ako ng bahay para sa atin. Hindi mo na kailangan mangupa o kaya maghanap ng matitirhan.
Mahal. Oh, huwag kang iiyak ha. Tara na nga, kain muna tayo. Dito tayo oh, bagong bukas na restaurant. Ha? Jan? Di ba ang mahal dyan? Hindi ah. Anong hindi? Ano ka ba mahal? Wala tayong mababayad dyan. Mahal, okay lang. Anniversary natin ngayon eh. Tsaka, dinala kita sa restaurant na to para makapag-celebrate tayo. Happy anniversary, mahal ko. May ilang business si Mama at isa na doon ay isang maliit na apartment building na pinapaupahan namin. Dahil alam kong kailangan ni Lizelle at ng pamilya niya, kaya inalok ko na doon na lang sila umupa at manirahan. Pumayag naman si Mama, DJ Kakay, at gusto niya din na tulungan ang girlfriend ko. Alam kong hindi madali ang lahat para kay Lizelle. Simula nang pumanaw ang papa niya, 4 na taon na din ang nakalipas. Siya na din ang inaasahan nila. Siya kasi ang panganay at may 3 pa siyang maliliit na mas nakakabatang kapatid. Kaya talagang maaga pa lang ay nagsusumikap at nagtatrabaho na siya. Lalo tuloy akong humanga sa kanya. Gusto ko na bawat pagsubok na dumating sa buhay niya ay kasama niya ako. Ang sarap talaga ng luto mo, mahal. Talaga ba? Pwede mo pa naman iluwayan. Ano ka ba? First time ko yata makakain ng kare-kare. Na kulay adobo. Aray, ang sakit naman nun. Joke lang. Sira ka kasi. Kainis to. Masarap naman eh. Alam mo kung kasama lang kita sa Maynila, araw-araw kong babaunin yung mga luto mong ulam. Baon mo sa school? Para may mahusgahan ka? Mahal, hindi ah. Promise. Masarap kaya? O, Kenneth, Lizelle, andito pala kayo? Magandang hapon po, tita. Mano po? Kakauwi ko lang po from school, ma. Dito na ako dumiretso. Kain ka na, ma. May hinanda kami ni Lizelle. Nagluto siya ng kare-kare. Aba, salamat Lizelle ha. Makapaghapunan na nga. Eto, ma. Ikuha na kita ng kanin. Ay sus, napakabait naman ng anak kong to. Parang may atraso ah. Oh, tawa-tawa ka lang dyan. Di ka makapagsalita. Ito po kape, tita. Salamat, Lizelle. Ay, pero Kenneth anak, tapatin mo nga ako. Talagang may bala ka ba na itigil ang pagbabasketball mo? Ma, Ha? Anong titigil, Kenneth? Por Diyos por Santo. Akala mo yata hindi ko malalaman ha? Aba, hindi na daw ma-attend sa training. Ano na lang isipin nila? Lumaki ulo mo porke MVP ka last season? ma, hobby ko lang naman pong pagbabasketball ah. Pero responsibilidad mo yon. Hindi mo magampanan. Malaman-laman ko na lang, mag-part-time ka bilang isang bartender. Bakit hindi mo ako sinabihan, ha? Ma, kalma ka lang. Galit na galit si Mama, DJ Kakay. Alam kong kasalanan ko dahil inilihim ko naman talaga sa kanya. Alam kong na-disappoint ko si Mama, pati na rin si Lizelle na wala din kaalam-alam sa mga desisyon ko. Dahil sa pag-backout ko sa basketball, nawalan din ako ng scholarship. Ilang araw din akong hindi kinausap ni Mama noon. Nagtampo siya at hindi sumang-ayon na naging working student ako para matulungan ang girlfriend ko. Pero gusto ko kasi ang ginagawa ko, DJ Kakay. Ayoko naman na nakikitang nahihirapan si Lizelle. Maagang pumasok sa isipan ko na kailangan ko din mag-ipon para sa aming dalawa. Para sa future namin. Para sa dream wedding niya. Wow naman, mahal. Ang dami mo palang koleksyon ng magazines, no? Oo, tignan mo oh. Di ba ang ganda? Ang ganda. Sa Greece ba yan? Asol na asol yung tubig oh. Gosh, paano kaya kung dito tayo mag-honeymoon? Ikaw ah. Naku, mahal. Honeymoon agad gusto mo ah. Kasal muna. Sira, nakaplano na kaya lahat sa isip ko yung wedding natin. Talaga ba? Gusto ko ng church wedding, pero sa beach yung reception. Tapos, teka, eto, tignan mo. Gusto ko parang ganyan yung wedding gown ko. Wow. Ang pinakamagandang bride na yan. Oh, di ba? Mukha kang prinsesa, no? Mukha kang reyna. Eh ako, mahal. Ano naman susutin ko? Ito syempre, para mukha kang hari. Mahal. Eh si Prince Charles talaga yun eh. Aba, bakit? Magiging hari siya. Pangarap ni Lizelle ang isang magarbong kasalan at gusto kong ibigay din iyon sa kanya.
Hindi kasi nagawang magpakasal sa simbahan ng kanyang mga magulang. Kaya gusto niya daw noon pa na makapagsuot ng magandang wedding gown. Masaya ako at kinikilig. Nakita niya ako as her groom in the future. Hindi ba't nakakatuwa naman talaga kung isipin, DJ Kakay? Marami kasi na iniiwasan ng topic tungkol sa kasalan. May iba na takot pa sa ganon. Pero si Lizelle talagang malaya niyang pinaparating sa akin ang gusto niya. Pinangako ko na ibibigay ko sa babaeng pinapangarap ko ang dream wedding niya. Kaya katapos ko ng kolehiyo talagang nagsikap din ako. Nagtrabaho ako kaagad tsaka napagpasyahan kong mag-abroad. Total mas malaki doon ang sweldo. Mahirap man mawalay ulit sa kanya pero nakaya naman namin. Totoo naman ang distansya ang mas nagpatatag sa aming relasyon. Kahit na malaki ang agwat ng mga oras namin, hindi naman ako nagkulang sa pagbibigay ng atensyon kay Lizelle. Madalas ko nga siyang padalhan ng mga balikbayan boxes para lang ma-spoil ko din siya. 3 taon din ang lumipas at naging mataas na ang posisyon ko sa trabaho. Mas malaking halaga na din ang naging sweldo ko. Habang si Lizelle naman, ka-graduate niya, ay nakahanap din ng trabaho sa isang bangko. Sa tingin ko ay okay naman na naging trabaho niya doon dahil lagi siyang nagkukwento na mababait ang kasama niya at nag-e-enjoy naman siya. Bilang panganay ay siya na din ang umako na pag-aralin ng mga kapatid niya. Sinubukan kong tumulong dahil kasintahan ko naman siya at hindi naman iba sa akin ang pamilya niya. Total alam ko din naman na magiging pamilya ko din sila kapag kinasal na kami ni Lizelle. Mahal, kamusta yung pag-aaral ni Leia? Okay lang. Laging honor yung 2 kapatid na yun. Aba naman, mabuti kung ganun. Si Luis lang yung medyo bumabagsak. Pero babawi naman daw siya. Mabuti nga masipag yung 2. Naging scholar tuloy ni Mayor. Buti na lang talaga. Ganun lang siguro talaga si Luis. Napapabarkada lang pero magaling siya sa sports, di ba? Oo, parang ikaw. Puro sports na lang inatupag mo noon. Uy, pero tignan mo naman ngayon. Oo na, mas mataas na sahod mo at mas malayo na nararating mo. Dapat lang, mahal ko. Para din naman sa atin to eh. Nag-iipon ako para makapagpatayo tayo ng malaking bahay. Para sa future natin. Alam ko, mahal. Ako din naman. Nag-work din naman ako para sa atin ah. Mahal, magpapadala pala ako ngayong buwan ha. Para pangtulong din sa mga kapatid mo. Nakita ko kasi post ni Lexi at ni Leia. May gusto daw silang puntahan na concert. Nako, nakita mo pa yun? Malapit na din yung birthday ni tita. Anong regalong pwede kong ibigay sa kanya? Huwag ka na mag-alala. Ako na lang bibili kapag pinadalhan mo na lang ako ng pera. Sige, mahal. Ikaw ba? May gusto ka ba? Ikaw ang gusto ko. Miss na kita, mahal ko. Miss na din kita, mahal. Hayaan mo, sa susunod na buwan. Uwi din ako para mapagplanuhan din natin yung kasal natin. Talaga lang ha? Hindi na ako makapaghintay niyan. I love you, Lizelle. I love you, Kenneth. Hindi na ako makapaghintay noon na makauwi sa Pilipinas, DJ Kakay. Halos 1 taon na din kasi simula nung ako'y nag-ibang bansa at gustong-gusto ko ng mayakap at mahagkan si Lizelle. Ilang beses na naman namin napag-usapan ng tungkol sa kasal. Alam naman namin parehas na doon din ang kahantungan ng aming relasyon. Pero ang inaasahan ko na pag-uwi ng Pilipinas, hindi din pala matutuloy dahil sa nalaman ko na sitwasyon niya. Mahal ko, bakit ang ganda-ganda mo? Lalo naman ako na-inlove sa'yo eh. Bolero, grabe ka makatitig ha? Baka matunaw na ako nito. Ang ganda mo eh. Hindi naman ako nambobole eh. Totoo to, promise. Asan ka ba? Umaga dyan, diba? Wala ka bang trabaho? Meron pero break time muna namin eh. Alam ko kasi matutulog ka na yan kaya tinawagan muna kita. I miss you. I miss you too, mahal. Sa ilaw nyo lang ba yan o parang lalo kang pumuputi? Inalok kasi ako ng kawork ko. Nagtitinda siya ng gluta capsules. Kaya eto, effective pala. Naku, sabihan ko siya para maka-order ako ng 1 box. Maganda ka naman talaga sa paningin ko noon pa. Alam ko. Naku, kung alam mo lang, mahal, ang daming nagkaka-crush sa akin sa office. Ha? May mga
Umaaligid ba sa'yo dyan? Ito naman, selos ka agad. Alam naman nila na taken ako. Sabi ko nga, engage na tayo eh. Misis na kaya kita? Oo naman, mister ko. Kailan ka uuwi, mahal? Gusto ko din kasi ng engagement party. Ano sa tingin mo? Pwede naman, mahal. May naipon naman ako. Sige, mahal. Ikaw na lang gagastos. Kasi, na-max out na yung credit card ko. Ha? Kailan pa? Nalaman ko lang last week. Nakakahiya nga kasi puro declined nung nasa market kami ni Leia. Buti na lang may cash ako. Sinusubukan ko naman bayaran kaya naghahanap ako ng ibang racket. Alam mo naman, sa katapusan pa sweldo ko at di pa yun sapat. Di pa sapat? Magkano ba limit ng credit card mo? Mahal, 6 digits na kasi yung hindi ko nababayaran. 6 digits? Nang malaman ko na malaki na pala ang credit card bills niya, napagpasyahan ko na hindi na din muna umuwi ng Pilipinas. Mas pinili ko muna na ipagpatuloy ang pagtatrabaho sa ibang bansa, DJ Kakay. Kasabay din nun ay nuhulugan ko yung bahay. Talagang madami akong plano para sa aming dalawa. Ang hindi ko lang inaasahan ay ang pagiging gastadora niya. At dahil mahal ko siya, nagawa kong bayaran yung credit card bills niya in full payment. Umabot din ng 300K. Umiyak si Lizelle sa akin noon dahil dapat daw ay savings na namin yon. Alam kong hindi ko responsibilidad na bayaran din ang utang niya pero hindi ko rin naman ata makakaya na maghanda para sa engagement party namin kung alam ko na madami pa din na kailangan bayaran. Aaminin ko, DJ Kakay, nakaka-frustrate. Parang hindi ko na alam noon kung ano pa ba ang gagawin ko sa trabaho para makakuha ng pera at makapag-ipon. Lumilipas sa mga panahon din kasi at sa pagdagdag ng gastusin, paano na kami makakaipon? Dahil nga halos araw-araw ko na nag-overtime sa trabaho para lang madagdagan ng sweldo, halos napabayaan ko ng sarili ko. Oh anak, bakit ngayon ka lang sumasagot sa mga tawag ko? Sorry ma. Sobrang busy lang po sa trabaho. Hindi ka sumasagot eh. Akala ko pa naman hindi na gumagana tong wifi dito sa bahay. Oh, inuubo ka? Ayun na nga ba sinasabi ko. Nagkakasakit ka na dahil sa kakatrabaho mo dyan. Nagpapahinga ka pa ba? Mukhang pumayat ka na din ah. Ma, hindi naman po. Nag-iiba lang po kasing klima dito. Ay nako talaga anak. Sinasabi ko sa'yo, baka mamaya hindi ka na kumakain ha. Kumakain po ako, ma. Sigurado ka ba? Ang laki talaga ng pinayat mo anak. O baka naman dahil lang sa camera nito. Ay nako, kapangat talaga kasi ng phone ko. Ma, huwag ka maglala. Bibilan kita ng bago. Aba, hindi ka na nga papadala sa akin itong nakaraan. Akala ko nakalimutan mo na ako anak. Pasensya na, ma. Madami lang pong gastusin. Hay, ano naman pinagkakagastusan mo? Hindi ka na nga umuwi eh. Sa tagal mo nang nandyan, hindi ba't dapat madami ka nang naipon? Pinapag-alala mo na ako. Ma, huwag na kayong mag-alala. Sa susunod na linggo, papadalan kita. Tsaka sa Pebrero pa ako makakauwi. Dahil ba yan kay Lizelle? Kaya hindi ka nagpapadala. Kaya hindi ka rin umuwi. Ma, hindi po. Huwag mo na ilihim sa akin. Hindi naman ako nagdedemand na padalhan mo ko ng pera, anak. Maayos pa naman hanap buhay na ko dito. Ang akin lang, bakit parang gipit na gipit ka? Ha? Tapos si Lizelle, parang araw-araw donya. Ano bang nangyayari, anak? Ayoko manghusga at makialam pero nako. Anak ha, hindi na magandang kutob ko dyan kay Lizelle. Ma naman, matagal ko ng girlfriend si Lizelle. Noon naman, gustong gusto mo siya para sa akin Huwag kang magsalita ng ganyan sa kanya, ma. Please lang. Isa ngayon lang din naman lumalabas yung ugali niyan. Nung nakaraan daw nandun sa birthday party ni Monica, masyado daw pabida. Kung saan-saan nyo naman nakuha yung chismis na yan. Tigil nyo na nga yan, ma. Huwag na kayo nakikichismis. Wala namang magandang dulot yun Sinasabihan lang kita. Huwag naman sana mukhang pera si Lizelle ha. Naku, huwag naman sana. Ma, huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan. Para din naman sa'yo to anak. Hindi yung katrabaho ka dyan at nagpapakahirap tapos makikita ko dito yung puro pasarap yung girlfriend mo.
Pinalampas ko na nga yung mga hindi pagbabayad nila sa apartment eh. Pati ba naman yan? Babalikan mo pa? Ayon ka naman, ma eh. Gusto mong laging naniningil ng utang na loob. Anak, sinasabi ko lang. O sige, kung masaya ka na nagpapakaalila dyan kay Lisel, bahala ka. Ikaw ang kawawa dito, anak. Hindi ko gusto na ganun magsalita si Mama tungkol kay Lizel. Nagpapa-impluwensya na naman siya sa mga chismosa naming kapitbahay doon. Mga walang magandang nasasabi tungkol sa kapwa nila. Pero alam ko din naman na concern lang si Mama, kaya nasabi niya iyon, DJ Kakay. Noon pa man ay boto na siya kay Lizel. Suportado niya ang relasyon namin. At ngayon na hindi gaanong nagiging maganda ang takbo ng pagsasama namin dahil sa hindi tamang pagkontrol ng pera, yun ang hindi matanggap ni Mama. Alam ko na kasalanan ko din. Iniisip ko na masyado ko na bang na-spoil si Lizel noon, kaya nasanay siya at naging ganito ngayon. Nahihirapan na ako pero dahil mahal ko siya, alam kong dapat gawin ko lahat para sa kanya. Kagaya nga ng ipinangako kay Mama, umuwi din ako sa Pilipinas noong sumunod na buwan. Sakto din naman na malapit na noon ang kaarawan ko. Saan ba kasi tayo pupunta, mahal ko? Basta, ako na bahala. Nakuha ko na driver's license ko kaya mag-road trip tayo. Sure ka ba sa dinadaanan natin? Baka mamaya maligaw tayo ah. Mahal naman, hindi ah. Basta trust me, kayang-kaya ko to. Okay, sabi mo eh. Gusto ko lang naman malaman kung nasa na tayo para madaling makatawag ng tulong. Grabe ka ha. Huwag ka na mag-overthink dyan dahil nandito na din naman tayo. Saan to? Obviously, private beach resort. Teka, si Mama ba yun? Tsaka mga pinsan ko? Surprise, Kenneth! Ano to? Uy! Happy birthday, mahal ko! Para sa'yo lahat ng to. Namiss ka namin lahat at alam namin nakakalungkot mag-celebrate ng birthday abroad kaya eto, minsan ka na lang umuwi kaya sulitin na natin. Mahal ko, halika nga, payakap ako. Hindi ko yan inaasahan, DJ Kakay. Naghanda pa sila ng surprise party para sa akin. Halos lahat din ng kaibigan ko ay nandoon. Aaminin ko na napakasaya naman talaga na makasama ang lahat at magkaroon ng ganitong selebrasyon. Madaming pagkain at inumin, mga naglalasing na lang yung mga tito ko sa isang table habang sila Mama ay busy magdaldalan sa kalapit na lamesa. May mga batang tumatakbo at nag-i-enjoy sa dagat. Bukod sa party ay may mga water activities pa. Jet ski, banana boat, snorkeling. Kaya talagang makikita mo na pinaghandaan nga. Pero habang hawak kong kamay ni Lizel ay kinausap ko siya. Ikaw naman, mahal. Gusto mo kong masolo ha? Talagang dito ba tayo sa loob mag-uusap? Gusto ko lang makipag-usap ng masinsinan. About saan? Okay ka lang ba? Bakit biglang ang seryoso mo naman dyan? About sa party na to, mahal. Hindi mo ba nagustuhan? Ayaw mo ba? Hindi naman sa ganun. Nagustuhan ka naman, Lizel, pero Pero ano, akala ko naman ma-appreciate mo dahil ako nakaisip nito. Ako nagplano, pero hindi pala. Lizel, makinig ka. Wala akong sinasabing ganun. Ano ba kasing pinaparating mo? Magkano ginastos mo dito? Tsaka, sino nagbayad? Huwag na natin pag-usapan yun, mahal. Gusto kong malaman, okay? Kailangan kong malaman. Ako nagbayad. May naipon naman ako ng ilang buwan eh. Magkano? Di na yun importante. Anong hindi importante, Lizel? Pera pinag-uusapan dito. Bakit ba nagagalit ka? Pinagmumukha mo pa akong masama. Para naman sa'yo to ah. Ang akin lang, hindi mo naman kailangan gumastos ng malaking halaga. Halata naman na malaki ang ginastos mo dito, di ba? Hindi ba pwede na maging masaya ka na lang? Maging grateful ka kasi pinaghandaan ko birthday mo. Hindi ko naman sinabi na hindi ako masaya. Tsaka, grateful din naman ako eh. Grateful ba yung ganyan? Hindi mo ko kukwestiyonin kung grateful ka. Hindi mo na-appreciate yung ginagawa ko. Pasensya ka na, mahal. I'm sorry. Na-appreciate ko talaga. Sige, wag na tayo magtalo ngayon. Hindi kami parating nag-aaway ni Lizel. Napakadalang lang, DJ Kakay. Dahil noon puro tampuhan lang na nauwi din sa pagkakaayos. Wala talagang issue, mga simpleng bagay lang. Madalas ay ako pa din ang nagpapakumbaba at nagbibigay sa kanya. Ganon ko siya kamahal eh. Ayoko na magalit siya sa akin. Ayoko na malungkot siya o masama ang loob sa akin.
Siguro nga'y kasalanan ko din dahil hindi ako nakipag-communicate ng maayos sa kanya. Hindi ko nasasabi yung nararamdaman o saloobin ko. Katapos na nangyaring iyon ay naging mailap kami sa isa't isa. Sinubukan ko naman na umaktong normal sa harap ng lahat habang nandun kami sa beach resort. Maayos naman ang lahat, pero parang hindi pa rin nagbago si Lizelle. Sa isang buwan na pananatili ko sa Pilipinas, doon ko nakita ang gawain niya kung saan sa tuwing na-stress siya sa trabaho ay nakagawian na niya na mamili at gumastos. Anak, nag-away ba kayo ni Lizelle? Hindi. Hindi lang kami napagkaunawan, Ma. Huwag ka na maglihim sa akin dahil narinig ko lahat. Ma, pribadong usapan yun. Tsaka, bakit kayo nakikinig? At ano, para may maililihim ka na naman sa akin. Huwag kang makialam, Ma. Please. Kinausap ko naman si Lizelle eh. Kinausap or kinonsinte? Pag hindi mo talaga sinabihan niyang si Lizelle, magiging alila ka na lang yan habang buhay. Tingnan mo nga yung tatay mo. Madaling namatay dahil kung saan-saan ginastos, tuminaldos yung pera niya. Tingin mo ba, mapapakain at mapapag-aral ka namin noon kung hindi ako nag-ipon at nag-iingat sa paggastos? Huwag niyo kaming itulad ni Lizelle sa sitwasyon niyo, Ma. Malaki na ako, Ma. Tsaka, alam ko na kung anong ginagawa ko. Hindi ka ba nagtataka kung saan galing ni Lizelle yung pera? Ha? Yung ginastos niya dito? Galing sa 300K na pinadala mo. Dito niya na lang ginastos imbis na ipambayad dun sa credit card niya. Hindi ko pa narinig yung kay Telma. Diyan sa nanay ni Lizelle, edi parehas tayong walang alam ngayon. At saka 300K? Bakit naman inako mo ang pagbabayad sa utang niya, ha? Totoo ba yung sinasabi mo? Kung papakasalan mo yung babaeng yan, ngayon pa lang mag-isip-isip ka na. Baka pagsisihan mo lang sa huli. Ang sakit niya naman pong magsalita, tita. Oh, Lizelle, kanina ka pa ba nandyan? Hindi ba karapat-dapat na ikasal sa anak niyo? Yun ba yun? Porque mas malayo na ang nararating ni Kenneth? Aba, Lizelle, wala akong sinasabing ganyan, ha? Pero napakapal na mukha mo ipagmayabang dyan sa lahat na ikaw ang naghanda at nagbayad sa surprise party na to. Pero pera din naman ng anak ko yung pinanggasta mo. Ma, please, tama na. Hindi ko naman intensyon na mangyari to. Pero, totoo ba, Lizelle? Totoo ba yung sinasabi ni Mama? O ano, Lizelle, ipagtapat mo yan sa anak ko. Sumagot ka dyan. Totoo, Kenneth. Totoo yung sinasabi ni Tita Matilda. At hindi mo man lang sinabi sa akin? Ginawa ko naman lahat ng to para sa'yo eh. Hindi mo ba man naisip kung anong nararamdaman ko? Lizelle naman, nag-ipon ako for many years. Puro ipon lang ginawa ko. Nag-offer ako na bayaran credit card mo kasi gusto ko na wala kang anumang problema o kaya utang bago tayo magplano. Kenneth, please. Lizelle, sa lahat ng tao, ikaw lang ang may alam. Hindi ko gustong ganito kagarbong selebrasyon. Na-appreciate ko yung efforts mo. Paano na? Ganito na lang ba tayo? Ako na lang magbabayad ng lahat. Nakakapag-ipon ka pa ba? Di ba plano nating mag-engagement party? Pero kung laging magarbo, mas mahirapan tayo. Tapos ganito pa yung ginawa mo. Hindi mo man lang ako tinanong o kinausap. Tatrabaho tayo tapos maubos lang lahat sa isang party? Napapagod din ako. Pagod na ako, Lizelle. Sa lumabas din ang totoo. Pagod ka na sa akin? Sabihin mo kung hindi ka na masaya. Sabihin mo kung napipilitan ka na lang. Talagang pagod na ako, Lizelle. At hanggang ngayon, hindi mo ako naiintindihan. Bakit ba ako na lang lagi ang masama? Para naman ang laki ng nagawa kong pagkakamali ah. Ganun na ba ako sa'yo? Ginawa ko to dahil gusto ko bumawi. Hindi naman lahat ng 300K napunta dito eh. Naibayad ko naman yung 100K. Kailangan ko ng space, Lizelle. Mas mabuti siguro na hindi muna tayo mag-usap. Ayokong magkasakitan lang tayo. Nasaktan ako, DJ Kakay. Naguluhan, nalungkot, na-disappoint. Sa totoo lang, nakakabaliw pala. Hindi ko na maipaliwanag. Bumalik lang sa isipan ko yung pinagdaanan ko nung nasa ibang bansa ako at nagpapakahirap na magtrabaho para makapag-ipon. Si Lizelle lang ang nasa isip ko sa mga panahon na yon. Wala akong ibang iniisip kundi matulungan siya, kundi makapag-provide ng pera sa kanya para sa kinabukasan namin. Uminit din naman talaga ang ulo ko noon. Sino bang hindi magagalit o maguguluhan sa nalaman ko? Napuno din ako na kahit mahal na mahal ko si Lizelle, parang hindi ko na muna kaya na makipag-usap sa kanya after ng lahat ng yon. Magdamag lang akong nasa kwarto, hindi lumalabas ng bahay. 3 araw din akong halos walang gana.
3 araw, DJ Kakay. 3 araw pa lang pala. Pero parang 1 taon na. Parang 1 taon na ang lumipas sa sobrang tagal. Parang ganong katagal kaming naghiwalay at hindi nag-uusap ni Lizelle. Anak, tumulog ka ba? Parang puyat na puyat ka. Opo, pagod lang. Alam mo, hindi ko gusto si Lizelle para sa'yo dahil sa mga nalaman ko. Pero mabait siya sa akin. Maalaga. Lalo na nung mag-isa lang ako at nasa abroad ka. Ano bang gusto mong iparating, Ma? Kailangan ko din humingi ng tawad kay Lizelle dahil sa panghuhusga ko sa kanya. Oh, akala ko ba galit ka sa kanya? Nainis ako, nagalit ako. Inaamin ko naman yun, anak. Kasi nga, naglihim siya sa'yo. Nakausap mo na ba siya? Ikaw ba, nakausap mo na? Hey, anak. Ibang klase ka magmahal eh. Mana ka sa akin. At sinabi ko yon lahat sa'yo kasi ayaw ko na magaya ka din sa akin. Magtira ka ng pagmamahal para sa sarili mo. Huwag mo naman ibigay lahat. Naguguluhan na ako, Ma. Alam kong mahirap, anak. Ma, gusto ni Lizelle na bonggang kasalan ng magarbo, marangya. Gusto ko naman ibigay yun sa kanya eh. Pakiramdam ko kapag hindi ko nagawa, then I failed. Hindi na ako karapat-dapat para sa kanya. Anak, hindi ikaw magdedesisyon kung sinong para sa kanya. Alam ko, nakialam din naman ako noon. Pagkakamali ko yun. Pero anak, bilang nanay mo, nahihirapan ako na makita ka na ganito. Ang hirap talaga, Ma. Gusto kong ibigay lahat sa kanya. Gusto kong masunod yung dream wedding niya. Pero sinabi mo ba yan sa kanya? Yang nararamdaman mo? Hindi naman kailangan na maging magarbo yung kasal nyo. Pero pangarap niya yun. At saka, once in a lifetime lang na mangyari yun eh. Ayoko talaga na ma-disappoint siya. Kayo ang kailangan mag-usap tungkol dyan. Importante ang komunikasyon sa isang relasyon. At saka, pasensya na din anak kung nahimasok ako sa inyo noon. Paminsan ay pumasok din sa isip ko kung mahal ko pa ba siya, DJ Kakay. Nakakalito siguro kung dahil paminsan natatakpan ng galit o inis ang nararamdaman natin. Ang alam ko lang hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Gusto ko pa rin siyang pakasalan kahit na sa panahon na ito o sa sitwasyon namin ay hindi ako gaanong masaya. Hindi naman kasi kailangan sukuan ng pag-ibig kung pumapait na, di ba? Alam kong hindi laging matamis ang pagmamahal. Isang araw pang lumipas at hindi ko na kinaya. Nag-drive ako papunta sa bahay nila at gusto ko na lang paliparin ang sasakyan ko doon para makita ko na siya kagad. Isang bukay ng mga rosas ang dinala ko habang baon ng mga salita na gusto kong sabihin sa kanya. Para ulit akong aakyat ng ligaw. Natataranta ako habang nagdadrive papalapit doon. Mabilis ang tibok ng puso ko at pasmado ang mga palad. Tatanggapin pa kaya niya ako? Magkakaayos pa kaya kami? Lizelle, ano ginagawa mo? Kenneth, bakit ka nandito? Gusto kitang makita. Gusto kitang makausap. Ano to? Nagtitinda ka dito? Wala. Mga gamit at damit ko lang. Hindi ko na nasusuot kaya ibinibenta ko na lang. Mahal ko, bakit mo to ginagawa? Nagigilty kasi ako sa mga desisyon ko. Totoo naman na naging pabaya ako sa pera. Hindi ko pa inisip kung anong mararamdaman mo. Kung maibabalik ko lang yung nakaraan, Kenneth. Para maitama ko lang yung mga mali ko. Para hindi ko na masayang yung pera na pinaghirapan mo. Lizelle, di mo naman kailangan gawin to. Mahal kita, Kenneth. At handa akong isuko lahat para sa'yo. Ako na magbabayad sa mga bills ko. In the next few months, makakaipon na din ako. Magbabago na ako, Kenneth. I'm sorry. Sorry talaga, mahal ko. Mahal na mahal din kita, Lizelle. Kaya, nandito ako para ayusin lahat. Hindi ko kaya na mawalay sa'yo. Kailangan ko din na humingi ng tawad sa'yo kasi napakadami ko din pagkakamali. Hindi ko din naman nasabi sa'yo lahat eh, kung anong nasa isip ko. Kung anong nararamdaman ko. Mas lalong nagiging mahirap sa akin sa lahat. Dahil alam ko na gusto mo ng magarbong kasalan. Mahal ko.
Hindi mo naman kailangan humingi ng tawad. Pakiramdam ko tuloy. Isa akong talunan kapag hindi ko nabigay sa'yo lahat. Mahal kita eh. Gusto ko matupad lahat ng gusto mo. Kaya nagsikap ako kasi gusto ko mabigay yung pangarap na wedding mo. Kenneth, hindi na sa akin importante yun. Kahit ikasal lang tayo dito sa harap ng bahay namin, o sa gitna ng EDSA, o sa kalsada, hindi na sa akin importante. Huwag mo na isipin yung dream wedding ko, okay? Magpapakasal na tayo, mahal ko. Akala ko, ayaw mo na akong pakasalan, Kenneth. Ikaw lang babaeng papakasalan ko, Lizelle. Ikaw ang babaeng pinapangarap ko. Mahal na mahal kita. Ngayon ay nagpaplano na talaga kami ng kasal ni Lizelle, DJ Kakay. Nagkasundo kami na hindi naman kailangan na magarbo ang magiging kasal namin. Nagplano kami na nakaayon sa budget at sa naipon. Nagtira pa rin naman kami para sa future namin dahil alam naman ng lahat na ang pagpapakasal ay panibagong yugto. Ang pagsisimula ng pagbuo ng isang pamilya. May mga alitan at hindi pa rin kami pinagkakaunawaan pero normal lang naman iyon sa isang relasyon. Ang importante ay nagkakasundo din kami pagkatapos. Maswerte ako na nasa akin si Lizelle. Hindi man perpekto pero siyang taong handa akong makasama para harapin ang mundo. Siya ang taong gusto kong makapiling habang buhay. Hindi ako makapaniwala, DJ Kakay. Mga 2 buwan pa at ikakasal na ako sa babaeng pinapangarap ko. Ang buhay at mundo ko, ang simula at ang wakas.